silang mabuhay sa paraang likas o natural sa kanila. Paano ka ang bibilan, Kaisa, kung pag walang pasok yung mga tiyan, wala ka rin pasok? Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button. Diba? Kaya Hoy, kahit naka-aircon yun, te, kung yung aircon ay kagagakita, Josie. Ulo, mainit pa din naman. Something fishy nung kumagat ang plato ito. marami siyang dahilan. Kasi pag walang pasok yung mga tiyan, Palutang-lutang na higanting patay na isda. Parang dambuhalang tilapia na may napakalaki bunganga. Mahaba ang mga palikpik at buntot ng katawan. Ihahalin tulad sa buhaya. Ang haba aabot sa 8 talampakan. Kaya 6 na tao ang kinailangang bumuhat nito para isakay sa truck. At hindi raw po edited ang photo. Kaya tulad ito, take note, hindi po sa bansang Venezuela, kundi sa syudad lang ng Valenzuela, sa Metro Manila. Pero teka, paano nagkaroon ng monster fish in the city? Malaking tulong ngayong may crisis ang ating mga alagang hayop. Sila ang ating mga stress reliever, katulad ng mga nag-aalaga ng pambihirang dambuhalang mga isda. Ang giant isda, pagmamay-ari ni Ramon. Nitong June 6 daw kasi namatay si Ara, short for Arapaima. Ang pinaniniwalaang pinakamatanda at pinakamalaking Arapaima fish sa Pilipinas. Baba niyo muna, nakakabigyan mo. Nalungkot ka dahil mahabang panahon, nagbigay sa'yo ng galak. Siyempre, yung tagal ng pagsasama niyo, ililibing ko ba to? Papain mo na isang ano. 6 na tao nga ang nagtulong-tulong para iahon si Ara. Itinali sa aluminum ladder. Alagaan niya kasi yan eh. Alagaan niya. Dahan-dahan inangat. Pa, may stretcher na kamo. Tunay na anak nga raw kung ituring ito ni Ramon. Araw-araw niyang kinakausap sa pamagitan ng pagpalakpak. Anak ko na. 8 inches lang daw si Ara nung ibenta ito sa kanya. Dekada 90. 8 feet. Hanggang lumaki ito ng 8 feet. Kaya mula sa aquarium, pinagawan pa niya ito ng sariling pond. Anak ko na ulit. Pagpapatayin ko talaga yung mga Ito ang tirahan ni Ara. May sukat ng 220 square meter. Hindi lumalaki kahit na may mga feeder. Nung nakawala siya, biglang lumaki. Itong fish pond na to, maraming lalagyan. Pagkain niya yun. Mukhang halimaw yan. Yung ulo niyan, may mga uka-uka na. Harmless yan. Kung gumagawa kami dito ng extension ng tubo, nalaglag ngayon ang martilyo. Paano yan? Nandiyan si Ara. Lumusong yung isang tao ko. Nakuha niya yung martilyo. Kapalapit si Ara. Hindi siya pinansin. Hanggang naglakad yung tauhan ko, halos kasabay niya si Ara. Pero huwag kang lulusong ng gabi. Territorial, delikado. Noong araw kasagsagan ng Bagyong Ondoy, taong 2009, si Ara biglang nakawala. Sinabi ko sa tauhan ko, checkin mo yung mga ginawa natin kung may nasira. Bumalik yung tao, Kuya Ramon, isda mo, si Ara nandoon. Tumawid ng kalsada, humupa ng gabewang. Nilagay ko yung trailer ko, hinarang ko sa daan. Swing out yung isang gate. Pakiusap, walang maingay. Ayaw ng Arapaima na maingay. Tinabihan ko si Ara. Ara, uwi na tayo. Parang tuta lang ito. Mga few seconds. Asan na? Nasa loob na. Sarado ang gate. Alam niya ang bahay niya. Lumipas na't lahat ang bagyo, pati na mga lindol, pagputok ng bulkan, at kung ano-ano pang mga sakuna.
survivor, si Ara. Naku na uli. Ay, nakuusap ka? Tila hindi ng pandemya. Dahil matapos ang mahigit 2 dekada, noon lamang nakaraang Sabado, nakita na lang si Ara na wala ng buhay. Tumalakpak na ako, tumawag na ako ng kalahating oras, walang lumabas na arapan. Yung pala'y patay na siya. Tila hindi patanggap ni Ramon na wala na ang kanyang alaga. Problema ngayon, ano na lang kaya ang gagawin ni Ramon para maski pa paano makapiling pa rin niya ang kanyang higanting isda. Ang Arapaima itinuturing na isa sa pinakamalaking uri ng freshwater fish sa buong mundo. Kaya nitong lumaki mula 6 to 15 feet kasing haba ng kotse at higit pa. Yung dragon fruit, ganun ka-pink siya. Ang lahi ng mga ito nagmula raw sa South America. Itong isdang ito ay nahahalin tulad sa mga balyena. Sila ay humihinga sa ibabaw ng tubig every 5 to 15 minutes. Ang kanilang buhay ay umaabot sa 15 to 20 years. Para silang buhaya, kung ano yung sa tingin nila ay kaya nilang patayin, kakainin nila. Sa Malabon, Sabi ko, ang ganda mo, ay ganda natagpuan kami ng 2 pang Arapaima na buhay na buhay. Ngayon, pet malong na pet ni Christian. Namasyal ako sa Baltimore, na-amaze lang ako sa itsura niya, medyo kakaiba. Pero hindi ko alam na ganun pala siya lumalaki. May 2 Arapaima si Christian. Yung isa, 3 feet ang haba. Ang isa naman, 5 feet. Ito yung viewing niya pagka bago umakyat o kaya pagbaba. Sa silong lang ng kanilang bahay, pinagawa ni Christian ang mga ito ng pond. Islang konsoy. Kada linggo, gumagastos si Christian ng 3,000 pesos sa pagkain pa lang ng kanyang mga Arapaima. Pero sulit daw ang gastos dahil ang kanyang mga alaga suwerte raw sa kanya. Habang dumadami ang aquarium ko, napansin ko naman na gumagaan yung pasok ng mga projects sa nagbibigay ng mga paswerte. Ang kanilang dating repair shop, naging motor supply shop. Sila nga raw ngayon ang nagsusupply sa mga ambulansya at iba pang mga sasakyan na kailangan ngayong may pandemya. Ayun yung nagpapa-relax or nagpapa-anti-stress ko. Lalo pagka maraming iniisip o pagod, sinasamahan ko, nilalaro ko yung isda. Ikikip ko siya o alagaan ko siya kung hanggang kailan sila kayang mabuhay.